Last day ng January 2024, Wednesday, Dark and Light Side of Life. Inviting everyone, please do follow, like, and share all my videos right here. Please support my YouTube channel and Facebook. Sa gustong magpa-ritual, message lang. Sa gustong magpa-cleansing, message lang. At ito yung light side of life natin, no? Alamin natin saan galing yung problema at saan dapat natin mahanap ang solusyon sa buhay natin. So, doon sa mga may suliranin sa pera, sa kalusugan, sa pag-ibig, at sa kung ano-ano pa, mag-ingat kayo dahil papasok na ang February, which is the Candelaria. And the Candelaria is this Friday na, February 2. Okay? Ngayon, yung gagawin natin, kukuha tayo dito ng unang baraha para sa pinagmulan ng problema. Ay, naku, lakas ng lakas, di ba? Pangalawa, the Seven of Swords. And pangatlo, the Star. Okay. So, ito na yun, di ba? Yung magkaroon tayo ng problema. Alam mo kasi minsan, sa buhay natin, nasa punto tayo na nahihirapan tayo, yung parang suko na tayo, napapagod tayo sa dami ng problema na nasa harap natin, na parang wala ng pag-asa para maabot yung mga pangarap natin sa buhay, kahit man lang yung mga bagay na simple. Tignan natin dito kung paano natin ma-solve. Okay? Una, ay nako, sugat ang puso. Pangalawa, bakit ganun? Ay, Diyos ko, may barang. And pangatlo, oh, Diyos ko, that's the Queen of Wands. So, ibig sabihin nito, no, yung solusyon doon is, isa posible sa mga dahilan kung bakit ka nagkakaroon ng matinding problema at suliranin sa buhay mo. Kasi yung sugat at sakit sa puso, hindi lang naman sa karelasyon mo Posible na gawa ng mga anak mo, no? Na binaliwala ka, or pagkagagawa ng mga magulang mo, na hindi ka man lang pinahalagahan, hindi ka man lang iningatan, or kahit ano, di ba? So, lahat ng mga paraan ng sakit sa puso, literal yon, kahit sakit sa kalusugan, no? Gawa ng barang, nasa gitna siya. So, para mawala yan, no? Gumawa ka ng mastery or isang aksyon sa buhay mo para maagapan ito. Ito yung mensahe ni Universe sa atin. Dahil may mga bagay na hindi natin hawak yung katotohanan, pero pwede natin panghawakan yung solusyon. Kasi may mga parte sa buhay natin na alam natin na parang napapagod tayo, nahihirapan tayo, gipit na tayo. So, dun manggagaling sa problemang yun ang mga dagdag na suliranin natin sa future. Pero kung alam mo naman na ganyan na yung resulta, di wag mo nang simulan, di ba? Kasi minsan, gawa ng matinding suliranin or matinding pangangailangan, napapasubo ang isang tao sa bawal na mga kagagawan or mga, yung hindi normal na mga kagagawan. Yung iba naman, masyadong desperada, no? Desperado. Kaya doon na lang inaasa sa ritual para makaganti sila sa mga taong kinaiinisan nila, kinamumuhian nila, di ba? Lalo na kapag ito'y related sa buhay pag-ibig. No? Suliranin sa buhay pag-ibig. Yan yung mga tao na matindi ang galit. Kasi gagastos ka dyan. Wala ka namang problema or walang ganyan, hindi gagastos. So, ganun sila. Kaya, kapag ikaw tinamaan ng ganung gawain, then, kailangan mo talagang ipagamot yan. Kasi sila, desidido sila nasaktan ka. Papaano ikaw? Desidido ka bang masaktan na lang lagi o gusto mo pang ipagamot ang sarili mo? Kasi yung iba, tinatamaan sa kalusugan, yung iba, tinatamaan sa finances nila, yung iba sa trabaho, yung iba sa relasyon, no? Kapag yung kasalanan mo sa relasyon, tatamaan ka din sa relasyon. Kapag yung kasalanan mo is sa
financial, halimbawa, nangutang ka, di mo binayaran, di ganun din, posible, dun ka rin nila tatamaan. Pero merong iba kasi na parang napaka-unfair na isa lang yung nagkamali, isa lang yung may kasalanan, damay buong angkan. Kaya ganun. May mga ganun din, nasasabihin na buong angkan yung nagkakaroon ng sacrifices. Dahil din yun sa mga matitinding gawain. So, pero kung ayaw mo talagang madamay sa mga ganun, magpa-ritual ka, ipatanggal mo. Ganun lang kasimple yun. After mong ipatanggal, magbalagay ka ng protection spell para kahit ilang beses pa nilang gawin ulit sa'yo yun, wala na, hindi ka natatablan, di ba? Kasi, kesa naman, titiisin mo hanggang sa maubusan ka ng lakas, hanggang sa maubusan ka ng swerte sa buhay, at matalo ka. Kasi siyempre, kung sasabihin nila doon sa gumagawa na bigyan ka ng matinding sakit para hindi ka makapagtrabaho, bigyan ka ng matinding sakit para hindi ka na makatayo o makabangon, hindi ka na makagawa ng mga ginagawa mo para kumita. O di gagawin talaga nila yon para sa sarili nilang intensyon or satisfaction nila para sa paghihiganti. So, nasa sa inyo na yon. Kasi, kapag sasabihin mong may Diyos yung mundo, oo, may Diyos. Paano sila? Hindi na nila hinihintay yun. Yung gusto nila, hustisya. Bibigyan ka nila agad ng sentensya. Yun yung kagagawa nila, sentensya. Pero, kung pwede nyo pang mahabol, pwede nyo pang magawa ng paraan, gawan nyo. Kesa naman talaga matalo kayo. Doon sa mga tao na nagdadalawang isip, kailangan buo ang desisyon nyo kung magpapatanggal kayo dahil hindi siya ganun kasimple natanggalin. Pero, dapat buo ang loob mo kasi kailangan yun para makakilos. Ganun yun. Ay, nako. Ang hirap kasi papunta tayo sa leap year. So, ayan pa. Isa pa yan. Ay, nako, Diyos ko. Napapahay nako ako. Di ba? Ganun ang buhay natin. So, may ano pa, yung tawag dito. Kasi dito, masyado kang malakas masyado kang matapang. Kaya mong harapin lahat ng problema, lahat ng pagsubok sa buhay. Kaya kanya dinaan sa ritual, kasi alam niya, diyan ka talo. So, kung hahayaan mo siyang manalo, dahil sa isang ritual na barang, kulam sa pagayuma, di talagang pinatunayan mo na hindi mo siya kaya. Pero kung matapang ka, gumawa ka ng desisyon. Yung desisyon na yon na pigilan lahat ng kasamaan, maabot mo yung pangarap mo, and at the same time, matanggal lahat ng sama ng loob, stress sa buhay mo. Ganun dapat. So, sana, bago mag-ados, ngayong linggo, magkaroon kayo ng desisyon. Maraming salamat po. Proceed tayo sa Real Talk.